Ang napakatinding rivalry at sagupaan sa gitna ni Garp at ni Roger at kung paano naman iipunin nitong si Rox ang pinakamalalakas na mga pirates, ang pinakamalalakas na mga kriminal sa loob ng kanyang crew para buuhin ang pinakamalakas na crew sa kanilang panahon at lalong-lalo na ang dalawang devil fruit na kinakailangan at ang gustong makuha nitong si Rox para makumpleto niya ang kanyang pangarap, ang maging king ng buong mundo. Ang lahat ng yan at marami pang iba itatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1156. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Idols at sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin na may isang island na sinugod daw ng mga pirata. Pero ang pinakamalaking pinagkaiba nito sa iba pang mga raids, hindi man lamang daw pumalag at hindi man lamang kumontra ang mga tao sa loob ng island na ito habang kinukuha ng mga pirata ang lahat ng kanilang kayamanan, ang lahat ng kanilang mga treasures. And as you can see, makikita nyo na ang lahat ng mga lalaking ito na nakalupasay ay merong mga heart-shaped eyes na para bang nabighani sila. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nakapalag, hindi nila napigilan ang mga piratang kumuha ng kanilang mga kayamanan. Yun ay dahil sa ang mga piratang nag-raid sa kanilang island ay ang Kuja Pirates, ang grupo ng mga babaeng pirata na nanggaling mula sa Amazon Lily. Sa sobrang gaganda ng mga babaeng mga pirates na ito, hindi sila napipigilan ng kahit na sinong mga lalaki, kahit na ang mga marines pa, na dahilan kung bakit malaya nilang nagagawa ang kanilang gusto. At pinangungunahan sila nang walang iba kung hindi ang Empress mismo ng Amazon Lily, ang kanilang sariling captain na itong si Gloriosa. Makita din natin dito na medyo naboboring na daw itong si Gloriosa dahil napakaganda niya nga. Palagi na lang daw ganun ang nangyayari, ganun ang flow, walang laban na maayos, na para bang gusto niya kahit papano magkaroon ng konting thrill ang pagnanakaw nila. Pero hindi nga sila pinapalagan ng mga lalaki dahil sa sobrang gaganda nila. Makikita din natin dito na in-reveal itong si Tritoma. As you know guys, si Tritoma ang sumunod na Empress ng Amazon Lily matapos si Shaki or si Shakuyaku. Sumunod naman kay Tritoma ay si Boa Hancock. Pero dito ay makikita natin na may hawak-hawak siya na napakaraming mga fan letters. Ang mga letters daw na ito ay para dito kay Gloriosa. Pero naitanong naman ni Gloriosa, para kanino naman daw ang lahat ng mas marami pang mga fan letters sa likod nila? Na sinagot naman ni Tritoma na yun ay para kay Shakuyaku, na dahilan kung bakit medyo nainis pa nga itong si Gloriosa dahil para bang mas marami pa daw fans si Shakuyaku kumpara sa kanya. Dahil alam nyo naman guys, tulad nga ng binanggit natin sa spoiler, mas marami talagang nabibighani kay Shakuyaku kahit pa sabihin natin na ubod na talaga ng ganda itong si Gloriosa. Pero hindi nagtagal, may dumating na isa pang pirate ship malapit sa ship ng Kuja Pirates. At alam niyo naman guys kung sino yon. Yun ay walang iba kung hindi ang Roger Pirates. Imbis na matakot si Gloriosa, para bang mas lalo pa siyang natuwa at ma-excite. Dahil in-explain ko na rin naman sa inyo guys sa spoiler na yon na may gusto nga itong si Gloriosa kay Roger. Tulad na lamang ng kung gaano ka-lovesick itong si Boa Hancock dito kay Luffy. Nagsisisigaw itong si Roger gamit ang kanyang megaphone na kailangan daw nilang i-hand over ang kanilang first mate. Ang first mate na yon ay walang iba kung hindi si Shakuyaku. At ayon sa mga binabanggit ng mga salita nitong si Roger, mukhang hindi itong unang pagkakataon. Ginawa na nila ito ng maraming beses at nagbabalik na naman sila ngayon. Pero hindi talaga pumapayag si Shakuyaku. Ngayon, unti-unting narinig ni Shakuyaku ang ingay nitong si Roger at lumabas siya sa pinagtataguan niyang room para bigyan na naman ng leksyon ang crew nitong si Roger. Makita nyo dito guys na maging itong si Gayaban, kahit napakalakas niya, siya mismong nagsabi na sa sobrang ganda daw nitong si Shakuyaku ay hindi niya ito mapalagan. Kahit sa mismong pagsabi lamang ni Shakuyaku ng pangalan niya, kinikilig na agad siya. The same goes para sa iba pang mga miyembro ng Roger Pirates, maging mismong ang kanilang sariling captain na itong si Roger. Makita nyo naman kahit may bukol si Roger, kahit pinagtatadtad na siya ng bugbog nitong si Shakuyaku, hindi siya pumapalag. At ang mata niya, heart-shaped na din guys. Sinabi pa dito ni Roger na sa sobrang ganda daw ni Shakuyaku ay hindi niya talaga ito magagawang labanan. Itong si Shakuyaku naman lalo pang tinitis itong si Roger. Habang nilalapitan ng mukha ni Roger, hinahawakan ng kanyang mukha at sinasabi na dapat daw kailangan ng maintindihan ni Roger
na hindi siya papayag na maging captivated ng kahit na sino. While at the very same time, dahil nga sila Roger mismo ang sumugod sa kanila, pero hindi naman sila magawang labanan nila Roger, inutusan na nitong si Shakuyaku ang iba pang mga miyembro ng Kuja Pirates na likumin daw. Kunin daw nila ang lahat ng mga treasures ng Roger crew. Ibig sabihin lahat ng natitirang mga pagkain, lahat ng kayamanan, lahat-lahat. Pinapakuha yung lahat nitong si Shakuyaku. Wag daw silang magtitira ng kahit na ano. Habang itong si Roger, imbis na pigilan sila, nilapitan siya nitong si Gloriosa habang tinatanong kung okay lang ba siya dahil as you know, gustong-gusto din nga nitong si Gloriosa si Roger. Pero si Roger naman walang paki kay Gloriosa habang sinasabi na wag daw humarang itong si Gloriosa dahil hindi niya makita si Shakuyaku. Na dahilan kung bakit medyo nagagalit, medyo napipiko na talaga itong si Gloriosa. Habang itong si Shakuyaku naman kahit wala siyang pakialam sa iba pang mga miyembro ng crew ni Roger, kinakausap niya dito si Rayleigh. Habang sinasabi na hindi daw ba nahihirapan si Rayleigh sa mga kasamahan niya. Na sinagot ni Rayleigh na oo, puro mga idiot daw ang mga kasama niya. Now it seems si Rayleigh lamang ang hindi para bang lovesick dito kay Shakuyaku. Tanging siya lamang ang hindi nagkakagusto kay Shakuyaku. Na dahilan kung bakit itong si Shakuyaku naman ang para bang nagkagusto sa kanya. Pero hindi nagtagal habang kinukuha ng mga Kuja Pirates ang lahat ng treasure, ang lahat ng kayamanan ng Roger crew, may naspatan naman sila na may paparating na Navy ship. Pero kahit na alam nila na delikado na ang sitwasyon, talagang sinaid nila ang lahat ng mga treasures nitong sila Roger. Na dahilan kung bakit nagmakaawa pa nga itong si Roger na magtira naman daw sila ng kahit na konting pagkain. Dahil na rin sa ayaw ng confrontation nitong sila Roger sa pagkakataong ito, sinabi niya na kailangan na din nilang maglayag para hindi sila abutan ng mga Marines. Pero nang napansin ng isa sa kanyang mga crew na ito daw ay ang ship nitong si Garp, nagbago bigla ang reaksyon nitong si Roger. Nagbago ang kanilang plano. Imbes na tumakas sila, papalag sila para durugin itong sila Garp. Ganun katindi guys ang rivalry. Ganun katindi ang tensyon sa gitna ni Garp at nitong si Roger. To the point na kahit na pwede silang tumakas, babalik pa talaga itong si Roger para makipaglaban. Syempre hindi na nag-aksaya ng oras itong si Garp. Ginamit niya na agad ang kanyang Meteor Fist Arami Tama para batuhin ang ship nitong sila Roger ng isa sa mga cannonball. Na dahilan kung bakit napikon lalo sa kanya si Roger. Nagsagupaan ang dalawang ito at nagpalitan sila ng mga atake. Habang ginagamit nitong si Roger ang kanyang espada, gamit-gamit naman itong si Garp ang kanyang kamao na coated ng haki. Sa sabayang ito ay makikita nyo na parehong nagland ang kanilang mga atake pero napaka-durable din talaga nila. Kaya hindi sila basta-basta napapatay at napapabagsak ng ganitong sagupaan. As you can see din, sa sobrang lakas ng kanilang Conqueror's haki ay nag-uumapaw at nangangalat ito all over the place. Nabanggit din ng narrator sa pagkakataon na ito na as of this era, as of this moment sa panahon na ito ni Rox, ni Roger at nitong si Garp, sila ang legendary na mga characters sa era na yon. Walang kahit na sino sa era na yon na hindi sila nakikilala at sila mismong tinaguri ang pinakamalakas sa panahon na yon. On the other hand naman, ang Kuja Pirates, tulad ng sinabi ng narrator before, hindi talaga sila nagagalaw. Napaka-untouchable nila. Dahil nate-take advantage nga nila ang kanilang kagandahan. Siguro kung si Rox lang makakapigil sa mga ito. Hindi kalaunan matapos ang reign nitong si Gloriosa, pumalit naman sa kanya sa pagiging empress ng Amazon Lily si Shakuyaku. At yun ang naging pinakamataas na popularity level nila. Doon mismo nakilala ang Amazon Lily nang dahil kay Shakuyaku. Sa kabilang banda naman makakarating tayo sa Elbaf na kung saan ay may isa sa mga sailor na mga higante ang nakakita dito kay Loki na nalulunod daw. Kahit na at first nag-aalinlangan pa nga daw sila kung tutulungan nila si Loki o hahayaan na lamang nila itong malunod. Pero kahit na ganoon nagpasalamat pa rin sa kanila si King Harald. Pero itong si Ida nagalit para dito kay Loki habang sinasabi na bakit naman daw hahayaan nila na malunod ng isang bata. Na sinagot naman ng sailor na hindi din nila alam. Ay in the very first place, si Loki naman daw mismo ang nagnakaw ng kanilang ship. Pero para dito kay Ida na alam naman natin na may napaka-just na personality, kahit ganon hindi daw nila pwedeng hayaan na malunod itong si Loki. Pero biglang nagsalita si Loki matapos niya makarecover na hindi naman daw niya hiniling dito sa sailor na ito na iligtas siya nito. Na dahilan kung bakit napiko na naman ng sailor at sinabi na yun daw ang dahilan kung bakit nag-aalinlangan silang tulungan pa si Loki. Dahil naawa nga itong si Ida dito kay Loki dahil unang-una sa lahat, wala na siyang nanay at palaging wala din ang kanyang tatay na si King Harald
at kinamumuhian siya mismo ng buong Elbaf Kingdom, bakit daw hindi na lamang siya tumira kasama itong si Ida at si Hyrule na pareho namang kinagalit ng dalawa dahil nga ayaw nilang magsama. Pero nagsimula na namang umiral ang pagkakaroon ng pasmadong bibig nitong si Loki habang sinasabi na gusto lang daw magbait-baitan nitong si Ida para daw makuha niya ang loob nitong si King Harald at para pabalikin at papasukin siya nito sa Aust Castle. Habang sinasabi na isang gold digger daw itong si Ida na lubos na ikinagalit hindi lamang ni Hyrule kung hindi maging nitong si Harald mismo. Pero para kay Ida walang problema yon, hindi niya yun masyadong iniisip. Pero itong si Loki talagang matinding paninindigan guys. Gustong gusto niya talaga na umalis ng Elbaf Kingdom kaya nga niya ninakaw ang barko na dahilan kung bakit siya nalunod. Hahabulin daw niya si Rox at sasali siya sa crew nito dahil ayaw daw niya sa may hina. Ayaw niya sa Elbaf Kingdom. Nagdaan ng napakatagal na panahon at binalik-balikan talaga nitong si Rox si King Harald para i-recruit siya. Pero hindi talaga pumapayag si Harald. Imbes na si Harald ang i-recruit niya, mas gusto lamang pumasok nitong si Loki sa loob ng kanyang crew pero patuloy niya din itong nire-reject. Na dahilan kung bakit mas lalo lamang nagagalit itong si Loki dahil hindi nga siya pinapapasok ni Rox sa kanyang crew. Hindi nagtagal nakuha at na-acquire na nitong sila Rox ang Pirate Island, ang Hachinosu. Pero dito na naipon guys ang lahat ng mga kriminal, ang lahat ng pinakakinatatakutan ng mga individuals and characters mula sa kanilang era na yon. Minsang may dumating dito na isang stranger na nakabalot ng isang napakalaking cloak. Nagtatanong siya kung nasaan daw sila Rox dahil binabalak nga daw niyang sumali sa crew nito. Pero pinagbantaan siya ng ibang mga mamamayan, ng ibang mga pirata na nasa loob ng Hachinosu habang sinasabi na hindi daw ba ito nag-iisip. Unang-una sa lahat, ang grupo nila Rox ay ang parabang all-star ng mga evil criminals. Nandun na ipon ang pinakakinatatakutan ng mga individuals. Seryoso ba siya sa kanyang balak gawin? Itinuro nila mismo ang parabang fish-shaped o parabang ang skull-shaped ngayon na figure na lupa na nasa gitna ng Hachinosu. Doon daw matatagpuan sila Rox at ang kanyang mga crew. Pero dito ay pinagdududahan nila ang lalaking ito na nababalot ng cloak habang sinasabi na baka daw nagtitigas-tigasan lang siya. Kung ganun, bibigyan daw nila ito ng lesson. Tinadyakan niya ang lalaking ito pero sa hindi niya inaakalang pagkakataon, hindi ito napagalaw. Napakatigas ng katawan nito at nang mag-retaliate na ito, dinakot nito ang muka ng lalaking sumipa sa kanya at in-reveal kung anong kanyang itsura. Isang napakalaking tao na may isang napakalaking axe. Ito ay walang iba kung hindi si Kyo the Wicked. Ang kinalaunan ay tinuring na si Silver Axe. Ngayon, this is the first time na nakita natin ang karakter na ito. Siya ay isang hitman guys, isang kilalang hitman. At hindi lang yon, siya ang itinuturing na rival ni Shiki. So given that it is to be expected na halimaw din talaga ang taong ito. At hindi lang yon, mapapansin nyo guys, ang glasses niya ay merong X mark. Sa pagkakataong ito ay bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na explosion mismo sa tinuturo nga nila na fish shape na figure sa gitna ng Hachinosu. Ang may kagagawa nun, walang iba kung hindi itong si Rox mismo dahil mas gusto daw niya na may magandang view sa kanilang headquarters. At yun din guys ang dahilan, ang origin kung bakit makikita natin ngayon na merong butas nga, kung bakit parabang skull shaped ang Hachinosu. Dito na din in-explain nitong si Rox kung ano talaga ang kanyang pinaplano. Kailangan daw nila ng Devil Fruit, specifically 2 Devil Fruit powers. At ang isa sa mga yun ay matatagpuan nila sa Elbaf. Pero kailangan si King Harald daw ang makakain ng Devil Fruit na yon para ma-maximize at maipakita talaga ng Devil Fruit na yon ang kanyang tunay na kapangyarihan para hindi masayang sa isang unworthy na user. Ngayon guys, may kumakalat na mga theories na pwedeng ang Devil Fruits na yon ay ang Yami Yami no Mi at ang Gomu Gomu no Mi o ang Hito Hito no Mi Sun God Nika model. Pero paano yun guys? Nangangahulugan ba yun na kung si King Harald, kung isang giant ang nakakain ng Yami Yami no Mi o hindi naman kaya ang naging susunod na Sun God Nika, mangangahulugan ba yun na mas malakas siya? Dito nagkakaroon ng contradiction pero hindi natin yung tatalakayin sa video na to. Ipinagpatuloy nitong si Rox ang pag-iipon ng malalakas na mga member ng kanyang crew. Dito niya na naisali sa kanyang pirate crew si Pirate Captain John at itong si Pirate Charlotte Linlin na kinalaunan ay itinuring na si Big Mom. Dito'y inaalam nitong si Rox kung may nakuha ba silang impormasyon tungkol sa galera.
As you know guys, hinahanap nga ni Rox ang Galera for some specific purpose. Pero hindi pa natin alam kung anong binabalak niyang gawin sa mga yon. Pero as you can see dito sa chapter na ito, kahit sa tulong nitong si Captain John at nitong si Charlotte Linlin, hindi talaga sila makahanap ng kahit na anong clue na magle-lead sa kanila sa mga frozen giants na tinutukoy nitong si Rox. Now at this point, maging itong si Whitebeard nagtataka na kung bakit kailangang hanapin yun ni Rox. Dahil unang-una sa lahat, mga patay na daw ang mga yon, paano niya pa yung papakinabangan? Na pinangalawahan naman ng isa sa mga bagong recruit nitong si Rox na si Strusen, ang partner in crime nitong si Linlin, na exactly daw, ano daw ang balak gawin ni Rox sa mga bangkay na yon, hindi naman nila yun mapapakinabangan. Na sinagot naman nitong si Rox na wag daw nilang ke-questionin ang kanyang mga plano, na ipasok na din niya sa crew itong si Kaido na ang future king of the beast at ang isang catfish fishman na si Pirate Barbell. Lahat sila ay nagtataka kung anong binabalak nitong si Rox. Pero ang isa sa pinakamadiin at pinaka hindi nagustuhan na narinig nitong si Rox is that ano daw bang binabalak nitong si Rox kay Harald. Kung ganun daw na hindi talaga ito pumapayag, bakit hindi daw nila ito parasahin? Bakit hindi nila ito gawing pilitin gamit ang kanilang lakas? Na para bang gustong i-imply nitong si Kaido na kung pwede naman nilang bugbugin ang ibang mga higante, then for sure kayang-kaya din nilang bugbugin itong si Harald para mapilitan itong sumali sa kanila. Nang dahil dito napikon si Rox dito kay Kaido at tinadya kanyang mukha nitong si Kaido, na for sure hindi naman hinayaan nitong si Kaido. Magbabakbakan sana ang dalawang ito dahil napikon din si Kaido sa ginawa sa kanya ni Rox. Pero syempre inawat at binigilan sila ng iba pang mga crew members dahil alam naman nila and aware sila kung gaano sila kalalakas. Alam nila na kahit dalawa lamang ang magkainitan, dalawa lamang ang maglaban sa gitna nilang lahat, pwede na talagang masira ang buong Hachinosu. And ka-acquire lang nila ito. Masasayang ito kung basta-basta na lamang nila itong sisirain. Pero dito ay talagang inexplain sa kanya nitong si Rox na kahit anong mangyari, wag na wag daw niyang babastusin si Harald. Dahil close friends daw sila nito. Na napakagaling guys dahil kung titingnan nyo, itong si Harald lamang ang talagang tinitingnan nitong si Rox bilang isang equal. At binigyan niyang diin na sa susunod na beses na sabihin na naman at i-disrespect na naman ni Kaido si Harald, dudurugin niya ito. Naramdaman ni Kaido na seryoso itong si Rox kaya para bang inirespeto niya ang sinabing yun itong si Rox. And then we get to see a double spread page na ifini-feature ang kumpleto at buong crew ng Rox Pirate. Makita natin dito na nililinaw lalo ni Rox sa kanyang buong crew na kailangan daw nilang itatak sa isip nila na para daw mapabagsak ang Mariwa, para ma-achieve ang kanilang goal, talagang isang napakalaking vital factor na maging kakampi nila ang Elbaf Kingdom, lalong-lalo na ang hari nito na si King Harald. At ang kahit na sino daw na hindi nirerespeto ang kanyang sinasabing yon, ang kanyang binabalak na yon at hindi nila matanggap kung ano talaga ang importansya ng Elbaf, pwede na silang umalis. Pwede na nilang iwanan ang crew na ito. Pero para daw doon sa mga nakakaintindi, munod lamang sila sa kanya dahil dadalhin daw niya ang mga ito sa summit. Dadalhin niya ang mga taong ito sa peak. However, this is where the chapter ends. But always stay tuned guys dahil napakarami ng napakatinding mga info and detail sa chapter na ito na kailangan nating i-analyze sa susunod na video. Be sure na nakalike, nakasubscribe at na rin yun ang bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the updated vid, and I will see you guys on the next one.